Idol, ano nga ba ang senyales ng fatty liver? Baka mamaya mataba na ang inyo pong atay, hindi mo pa po alam. Magandang buhay mga idol, kamusta po kayo? Kamusta po ang ating pong mga kaatay po dyan? Mapabata man, mapamatanda, maaari pong magkaroon ng mga taba-taba ang ating pong liver. Ang liver po yung normal lamang po merong tabayan, pero pag sumobra na, maaari pong mabalutan po ito ng sobra-sobrang fats at maaari pong mag-cause ng problema. Ano nga ba mga senyales, idol? Maaari ka po maka-experience ng pananakit sa inyo pong right side, sa inyo pong ibabaw ng inyo pong stomach, sa inyo pong right side po ninyo, mararamdaman po ninyo yan. Pero pag ako po ay nakatagilid, pag po ako ay nandito, andito po ang aking pong right. So, idol, kinakailangan po ay maging aware po kayo. Baka mamaya ikaw po ay nagkakaroon ka po ng stabbing pain o kaya naman po ng shooting pain o kaya naman po ay sharp pain, matulis-tulis at masakit-sakit na pain dito po sa inyo pong right side abdominal area. Maaari din po, idol, na kayo po ay nakaka-experience po ng palagi po kayong pagod, inaantok, palagi po kayong pagod kahit wala naman po kayong masyadong ginagawa. Maaari din po, idol, na mamaga ang inyo pong mga lower extremities, ang inyo pong legs, ang inyo pong mga paa, ang inyo pong mga kamay o inyo pong mga braso. Maaari pong mamaga po iyan. Yan po ay senyales na baka mamaya meron ka pong fatty liver. Pag po ikaw ay may matabang fatty liver, baka mamaya ay panay-kain mo po ng mga bad cholesterol, baka mamaya ay sobra-sobra ka po, idol, sa mga matatamis na pagkain, sobra-sobrang maaalat na pagkain, umiwas ka po sa pagkain po sa fast food dahil sigurado magkakaroon ka ng sobra-sobrang fats dyan sa inyong liver. Ano pang kinain mo, lalo na kung ito po ay junk food, bad cholesterol, yan po'y kakainin po natin, ang ating pong liver ang magpoproseso po niyan. Kapag pinroseso po ng ating pong liver, si liver din po ang magdi-decide kung gusto po niyang i-stack yung taba po dyan sa ating pong mga bilbil, kahit saan pa, o kapag ikaw ay kinakailangan mo ng energy, doon niya po yan padadaanin. Kaya yung mga taba dyan, idol, lalong-lalo na yung ating pong mga bilbil. Pag ikaw ay hindi masyadong kumikilos, hindi masyadong gumagalaw, po ay babalot din sa ating pong mismong liver. Kapag ang ating pong liver ay nahirapan po dahil po sa nababalutan na po siya ng sobra-sobrang taba, yung mga dapat po niyang gawin ay hindi na po niya magagawa. Nalaman po ng pagproseso ng ating pong sugar sa ating katawan. Si liver din po ay meron din pong function po dyan sa atin. Kaya po, idol, maaari pa rin po natin ma-reverse po ito. Ibig sabihin, hindi naman po ito permanente. Kinakailangan mo lamang pong mag-exercise, kumain ng healthy, na kumain ng prutas, kumain ng gulay, kumain ng tamang protina, umiwas sa mga bad cholesterol, at umiwas sa mga pagkain po ng mga matataba, umiwas sa mga pagkain po ng mga mamantika. Pa rin po yung ma-reverse, idol, sa pamamagitan po ng pag-walking, ng exercise. Idol, ano po yung mga dapat mo pong kainin kapag po ikaw ay may appendicitis o gusto mo po na maiwasan na magkaroon po ng appendicitis? Ang cause po ng appendicitis ay maaaring ikaw po ay constipated at ang inyo pong appendix na naka-attach dito po sa inyo pong large intestine kung saan po dumadalo yung ating pong mga dumi ay maaari pong ma-infect ito pong si appendix dahil po sa dumi at mga bacteria na maaari pong mag-cause ng inflammation. Kumain ka po ng mga high fiber, katulad na lamang po ng green leafy vegetables, meron po tayong spinach, at saka po ang mga pechay, ang mga kangkong, okay na okay po yan. Okay din po ang repolyo, pechay bagyo, carrots, tsaka po broccoli. Napakataas po niyan sa fiber. Pagdating naman po sa prutas, okay pong kumain ng mansanas, ng pera, at saka po ng mga berries. At saka po, idol, okay din po ang oatmeal, ang brown rice, at ang mga wheat bread. Huwag pong kalimutan ang inyo pong pag-inom ng tubig sa pang-araw-araw. Kailangan po nasa 2 to 3 liters per day at kailangan po may kasamang exercise. Yun lamang po. Please don't forget to like, share, and follow me for more videos. Magandang buhay mga idol. Stay happy, stay healthy. Good vibes only. Magandang buhay po. Kakain ka na nga ba ng mga healthy pagkain para makaiwas ng pagkakaroon ng appendicitis? Idol, ikaw po ba ay may bato sa inyo pong abdo? Ano po yung mga dapat mo pong kainin? Ilista mo na ang mga sasabihin ko. Panoorin mo ang video na to, tapusin mo at huwag mo kalimutang i-share para po mas makatulong. Idol, ikaw po ba ay may gallstone? Hindi mo po alam o baka mamaya may mga sinyalis ka na. Una po sa ating listahan ay ang pagkain po ng broccoli, carrots, cabbage, bell pepper, green beans, apple, mga peras, at saka po ang papaya. Okay din pong kumain ng mga klase po ng munggo, ng mga beans, at saka po ng tofu. Pagdating po sa
whole grains, okay po ang brown rice, ang oatmeal, at saka po ang wheat bread. Low-fat dairy milk, at saka po low-fat yogurt para po makaiwas po tayong magkaroon ng gallstone o bato sa inyo pong abdo. Magandang buhay mga idol. Stay happy, stay healthy. Good vibes only. Magandang buhay po. Kakain ka na nga ba ng mga healthy pagkain para makaiwas sa pagkakaroon ng gallstone? Idol, ano po ba yung top 5 na nilalaman ng pagkain na kinakailangan po nating iwasan para hindi po tamaan ng ating pong kidney? Magandang buhay mga idol, kamusta po ang ating pong mga ka-kidney? Noong 2026, meron po tayo na italang 12.9 million na kapwa Pilipino ang meron na po chronic kidney disease o yung tinatawag po natin CKD. Ibig sabihin ng inyong pong kidney ay hindi na po talaga nagpa-function at kinakailangan po natin i-dialysis. Lalong-lalo na kapag po kayo ay nasa stage 4 and stage 5. Medyo mahirap na pong i-reverse yan, idol. Ang ating pong diagnosis sa ating pong CKD, meron pong 5 stages po yan. Kapag po ikaw ay na-reach na ang stage 5, stage 4 and stage 5, yan po idol ay medyo malala na dahil ang ating pong kidney ay hindi na po kayang kumilos at hindi na po kayang gawin ang kanya pong function, which is ito po ang linisin ng ating pong buong katawan. Ang ating pong buong katawan, meron po tayong mga waste product, kailangan pong i-vacuum. Ito pong si kidney. Kaya lang po, pag wala na pong function o wala na pong silbi si kidney dahil ito po ay napagod niya at nahirapan, maaari na po tayong idol na maging kandidato sa pagkakaroon po ng dialysis. Ano po yung top 5 na pagkain na kinakailangan po natin iwasan? Ito po ay yung mga nilalaman po ay ang pagkain po ng sodium, ng potassium, ng phosphorus, at ang pagkain po ng mga matataas po sa protina, at saka po ang mga sugary drinks. Pagpuna po sa ating listahan ay ang pagkain po ng mga matataas na content ng sodium. Katulad na lamang po ng mga pagkain po ng processed meats, at saka po ng mga chichirya. Ito po ay napakataas po sa sodium natin. Pagkain po ng mga noodles o kaya naman po yung mga instant na mga pancit canton. Ako talaga nga naman idol, paborito ng mga bata, paborito ng mga matatanda. Umiwas ka din po idol sa mga pagkain mataas po sa potassium, katulad na lamang po idol ng saging. Yung saging po at saka po ang patatas. Kapag po ikaw idol ay magluluto, ibabad mo po muna ang patatas na tinalupan mo, tsaka mo po i-idol ito gamitin. Kinakailangan po mababad muna ito sa tubig para po mas lumabas yung potassium po niyan. Iwas ka din po idol sa pagkain po ng meron pong phosphorus. Dahil ang phosphorus, ito po idol ay medyo ayaw po ni kidney po nito dahil ito po ay mas nakakahirap po sa kanyang mag-function. Ano po yung mga pagkain po na yan? Umiwas ka po idol sa mga dark chocolate. Umiwas ka po idol sa pagkain po ng spinach. At saka po idol umiwas na din po sa pagkain po o pag-inom ng mga soft drinks na may taglay pong dark colored. Lalo na kapag ito ay maitim-itim ang kulay, ito po idol ay mataas po sa phosphoric acid. Ibig sabihin, mas makakadamage po ito sa ating po mismong kidney. Umiwas ka din po idol sa pagkain po ng mga matataas na protina. Kapag po ikaw idol ay meat lover, kinakailangan po idol na ibawas-bawasan mo po iyan. Kahit po ang white meat kinakailangan, kahit po ang chicken kinakailangan ay bawasan mo din po iyan idol. Iwas ka din po sa sobrang pagkain o pag-inom po ng mga desserts o yung mga matatamis. Lalong-lalo na kapag po ikaw ay Pilipino, gustong-gusto mo pong may panghimagas. At saka syempre idol, mahilig po tayong uminom ng mga matatamis, milk tea at saka po mga iced coffee na nagtataglay po ng mga high fructose o yung mga peking asukal. Huwag mo na pong hintayin na ikaw po idol ay maging kandidato ng pagkakaroon po ng dialysis. Ang chronic kidney disease, hindi po ito biro, ito po ay totoo. Magandang buhay mga idol, please don't forget to like, share, and follow me for more videos. Magandang buhay mga idol, stay happy, stay healthy, good vibes only. Magandang buhay, alagaan na po ang ating pong kidney.